Kumusta mga ka-DC? Nandito na naman ulit ako, ang inyong Kuya Louie, para sa panibagong kwento ngayong araw. Salamat sa mga comment nyo ha. Alam nyo, tuwang-tuwa ako pag nababasa ko mga yun. Kung kayo ang tatanungin, anong paborito nyo sa mga naging kwento natin? Dahil sa suporta nyo, asahan yung patuloy ko pa rin kayong bibigyan ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Tapusin nyo pala ang video natin ha, para marinig nyo ang mga shoutout at trivia na rin tungkol sa akin bilang professional voice actor at narrator nyo na si Kuya Louie. Kung tinatapos nyo ang mga video natin hanggang dulo, siguro ngayon alam nyo na kung bakit at paano ako nakakapagpalit-palit ng boses mula lalaki, babae, matanda at bata. Bago tayo magpatuloy, paki-like, comment, share at subscribe ha. Malaking bagay kasi yan para sa channel natin. Sa mga nanood nung huling upload natin at nagsabing si Kagami Taiga ng Corocos Basketball yung sinampol ko, tama kayo! Ang gagaling nyo! Ngayon, isa na namang sikat na karakter na binosesan ko nung pinalabas ang Tagalize version dito sa Pinas ang iparirinig ko sa inyo. Medyo bully siya sa palabas na to, kaya huwag niyong tutularan ha. Okay, sample. Nobita, halika nga dito. Gusto mo kutusan kita? Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Oh, ano? Ayos ba? Kilala nyo ba siya? Di ba tama ako? Sobrang kulit niya. Aabangan ko ang comment nyo kung sino siya. Ngayon naman, simulan na natin ang ating kwento. Ay, ang boring naman itong araw na to. Nakakatama dito sa bahay. Hoy bakla, samahan mo nga ako. Lumabas tayo. Maghanap tayo ng mapagtitripan. Ang init-init sa labas tapos papalabasin mo ko? Basta halika na, samahan mo na ako. Walang magawa dito eh. Napadpad ang magkaibigan na sina Jessica at Briggs sa maliit na parke sa bayan. Mainit ang panahon kaya maraming batang naglalaro at ilang magulang na nagpapahinga sa lilim ng mga puno. Sa isang sulok, may nagtitinda ng lobo na nakaidlip habang nakaupo sa bangko. Nakakabit sa bag nito ang mga lobo at tila kampanting walang gagalaw sa paninda niya. Doon napunta ang tingin ng magkaibigan. Sa totoo lang, wala silang dahilan para manggulo. Ngunit matagal nang gano'n ang dalawa. Kapag may nakita silang sitwasyong pwedeng pagkatuwaan, mabilis silang nagkakaintindihan dahil pareho silang sanay gumawa ng kalokohan para lang may mapagtawanan. Nakita mo yung estudyante doon? Yung may gray na backpack na nakaupo? Ay, oo, bakit? Kumuha tayo ng tig-isang lobo tapos itali natin sa bag ng estudyante. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon niya kapag napagbintangan siya magnanakaw. Ay, gusto ko yan. Basta talaga pagtitrip, hindi ako pauhuli dyan, no? Noong high school pa nagkakilala sina Briggs at Jessica sa isang barangay event matapos parehong makipagsagutan sa mga kakilala nilang ng insulto kay Jessica. Mula noon, naging madalas ang kwentuhan nila hanggang halos araw-araw na silang magkasama. Kilala si Jessica bilang maporma at madaling mairita kapag napapahiya. Gusto niyang siyang napapansin at ayaw niyang may mas umaangat kesa sa kanya. Si Briggs naman, madaldal at palatawa ngunit mabilis ding manlait kapag may gusto siyang gantihan o pagtripan. Dahil pareho silang mahaba ang pasensya sa sariling ugali, ngunit maikli sa ibang tao, mabilis silang nagkasundo. Habang tumatagal, hindi lang chismis o pangaasar ang naging banding nila, kundi pati maliliit na kalokohang may nasasaktan. Ayan na, nakatali na yung isa. Isa pa, para mas mukhang siya talagang kumuha. Nakakatawa ka talaga. O sige, ito na. Tago tayo doon sa likod, baka magising na eh. Ilang segundo lang ang lumipas at nakatali na ang dalawang lobo sa bag ng estudyanteng walang kamalay-malay. Mabilis silang nagtago sa likod ng halamanan at pinanood ang sumunod na nangyari. Nang magising ang tindero at mapansing may nawawalang lobo, agad nitong napansin ang estudyanteng noon ay papalayo na. Humabol ito habang tumatanggi ang binata na wala siyang kinuha. Napalingon ang ibang tao at nagkaroon ng maliit na gulo sa daan. Sa pinagtataguan nila, halos hindi mapigilan ni na Jessica at Briggs ang tawa. May isang babaeng napatingin sa kanila at nagtanong kung may nakita sila. Subalit agad silang umiling at nagkunwaring nagulat din sa nangyayari.
Hindi na bago sa kanilang ganong eksena. Minsan may nakakakita, ngunit madalas nakakalusot sila dahil marunong silang magsalita at mabilis gumawa ng palusot. Nakita mo yung mukha ng estudyante? Nakakatawa. Payang-paya siya para lobo lang naman yon. Ang mas nakakatawa, siya'y napagbintangan. Ay nako, tara na nga. Buo na ang araw ko Pag alis nila sa parke, parang wala lang ang nangyari. Hindi sila kinakain ng konsensya dahil para sa kanila, simpleng trip lang yon. Habang naglalakad pa uwi, pinag-uusapan pa nila ang reaksyon ng estudyante at muli silang nagtawanan. Sa baryo, may ilan ang napapailing sa ugali nilang dalawa. Hindi naman sila laging nakikipag-away, ngunit madalas nagkakaroon ng gulo kapag magkasama silang dalawa. Dahil pareho silang marunong makisama kapag may kailangan at magaling magsalita kapag nahaharap sa reklamo, bihira silang mapanagot. Unti-unti, nasanay silang isipin na walang malaking kapalit ang ginagawa nila. Sa kanila, ang mahalaga, sila ang natatawa at hindi sila ang napapahiya. At habang tumatagal, mas lumalakas ang loob nilang gumawa ng kung ano-anong kalukuhan. Uy bakla, samahan mo ako bukas sa palengke ha. Inutusan ako ni mama Nakakatamad pa naman mamili mag-isa. O sige ba, basta libre mo ako ng fishball pagkatapos ha. Ay wow, may kondisyon pa? Ay syempre, para naman may energy tayo bukas sakaling may makita na naman tayong pepesti natin. Sige na nga, basta samahan mo ako ha. Wala rin kasi akong taga-bitbit Ay wow, ang beauty kong to. Gagawin mo lang taga-bitbit? No way! Da! Kinabukasan, maaga silang nagkita at dumiretso sa palengke. Matao na noon at maingay ang paligid dahil sa pakikipagtawaran ng mga tindera at mamimili. Habang naglalakad, napansin ni Jessica ang isang pwesto ng isda na may kaunting kumpol ng customer. Wala namang kakaiba ron. Pagod lang ang tindera at halatang matagal nang nakatayo sa pwesto. Subalit tulad ng madalas na mangyari, hindi kailangan ng dalawa ng totoong dahilan para magsimula ng gulo. Minsan, sapat na ang pagkainip o simpleng trip. Sa ilang taon nilang magkaibigan, nasanay silang may pinupuntiryang pagtripan. Hindi nila iniisip kung may mawawalan ng benta o masasaktan sa salita nila, basta may makitang reaksyon ang tao. Uy Jess, tingnan mo yung isda parang may pula na yung mata. Oo nga no, ewan ko lang kung bibili pa ako niyan. Ano pong hanap nyo, miss? Sariwa po itong isda ko. Ate, sigurado ka bang sariwa pa to? Parang may amoy na kasi. Bakit kayo ganyan? Sira na nga yung isda nyo, binibenta nyo pa rin. Di ba kayo naaawa sa mga tao makakabili niyan? Oo nga, baka kahapon pa yan tapos nilagyan lang ng yelo. Ang sama nyo naman ate. Kaya siguro konti lang ang customer nyo Kasi bilasa lagi ang isdang binibenta nyo. Mabilis na palingon ng ilang customer sa sinabi nila. Hindi naman sumigaw ang tindera at maayos pa itong sumagot. Subalit ramdam agad ang inis sa mukha nito. Sa halip na tumigil, lalo pang nilakasan ng dalawa ang boses para marinig ng nasa paligid. Ganun sila madalas manggulo. Hindi diretso ngunit sapat para magduda ang tao. May ilan agad na umurong at lumipat sa katabing pwesto. Hindi alam ng tindera kung maiinis ba o magpapaliwanag pa dahil halata namang walang balak bumili ang magkaibigan. Sa ganitong sitwasyon, sanay na sina Jessica at Briggs. Kapag napapansin nilang naiilang o nahihirapan ang kausap, lalo silang ginaganahang magsalita. Bagong dating po yan kaninang umaga. Pwede nyo pong tingnan ng maayos. Huwag ka magalit ate. Nagsasabi lang naman kami base sa kung ano nakikita namin Oo nga, concern lang kami. Mahirap na baka may masira ang tiyan dahil dyan. Todo tanggi pa kayo. Ay miss, huwag naman kayo ganyan magsalita sa harap ng customer. Nasisira ang pagtitinda ko Eh di ayusin mo ang paninda mo para wala nagsasalita. Magtinda kayo ng patas. Hindi yung bilasa na nga, binibenta nyo pa. Palibasa, normal lang sa inyo manloko ng tao para lang magkapera Maya-maya,
Tuluyan ang nainisang tindera at pinakisuyuan silang lumipat kung wala naman silang bibilin. Subalit bago pa sila umalis ay nakarinig na sila ng bulungan mula sa ibang customer. Doon pa sila lalo natuwa. Sa tingin nila, wala naman silang direktang kasalanan dahil ang sabi nila, concerned lang sila sa ibang bibili. Ganun lagi ang palusot nila. Habang naglalakad palabas ng palengke, proud pa silang pinag-uusapan ng nangyari. Hindi nila alam na may ilang taong nakarinig at muling napailing sa ugali nila. Subalit dahil wala namang direktang naghabol o nagreklamo, mabilis ding nawala sa isip nila ang eksena at naghanap ulit ng bagong mapagkakaabalahan. Alam mo, nakakairita rin minsan yung mga feeling social no? Sino na naman ba yan? Yung may-ari ng parlor sa kabilang kanto. Kala mo kung sinong alta. Alam mo ba, sinita raw niya si Aling Bebang dahil dumaan at nalaglag ang mga kalakal nito sa harap ng parlor niya. Ay talaga? Ex yun ang jowa ko ngayon, girl. Talaga, bakla? Aba, may dahilan pala tayong dumaan dun kung sakali. Gusto mo ba? Hindi lang mga estranghero ang napagdidiskitahan ni na Jessica at Briggs. Minsan, pati personal na inis o simpleng selos, nagiging dahilan para manggulo sila. Pagsapit ng sumunod na linggo, nagpasama si Briggs magpagupit sa parlor na pag-aari ng ex-girlfriend ng bago nitong nobyo. Hindi alam ng babae ang koneksyon nila at normal lang itong tumanggap ng customer. Pagpasok pa lang nila, may dala na silang tig-isang milk tea. Sa mga ganitong pagkakataon, bihira ang pumapansin sa intensyon nila dahil pareho silang marunong ngumiti at makipagkwentuhan. Subalit kapag nagkasundo na ang dalawa sa isang kalokohan, bihira rin silang umatras. Jess, dito tayo umupo. Kita mo? Siya nga yun. Ay oo nga, nakita mo rin ba? Nakakairita kumilos, di ba? Kaya nga eh. Ano kaya magandang gawin sa kanya? Habang nagpapagupit si Briggs, kunwari namang nagse-cellphone si Jessica. Tahimik ang parlor at abala ang may-ari sa pag-aasikaso ng customers. Ilang minuto pang lumipas bago biglang tumayo si Jessica at kunwari ay nadulas. Bumagsak ang hawak niyang milk tea at kumalat sa sahig at gilid ng upuan, pati na rin sa mga gamit sa parlor na malapit sa binagsakan ng milk tea. Napalingon ang lahat at agad itong nagkunwaring nahihiya. Walang nagawa ang may-ari kundi linisin ang kalat habang paulit-ulit siyang humihingi ng pasensya. Subalit nang magtagpo ang tingin ni na Jessica at Briggs, halatang pinipigilan lang nila ang tawa. Umalis silang parang walang ibang intensyon kundi magpagupit at magpalamig. Girl, nakita mo ba ang mukha niya? Parang gusto nang magalit dahil natapunan yung mga gamit niya. Yun nga lang, wala siyang choice, no? Baka mawalan siya ng customer eh. Ang galing ko, no? Buti hindi niya ako tinarayan. Grabing pagpipigil siguro nun. Sus, kung nagtara yun, lalo ko siyang aasarin. Kala mo naman kagandahan. Ay nako, tara na nga. Nabuo na naman ang araw natin. Nakakatuwa talaga kapag may napipikon, ano? True! Ganoon madalas ang ending ng mga trip nila. Kapag may napapahiya o naiinis, pakiramdam nila parang may achievement silang nagawa. Sa baryo, may ilan ang umiiwas sa kanila ngunit hindi yun gaanong halata dahil pareho silang marunong makihalubilo kapag may kailangan. Kapag may handaan, present sila. Kapag may tsismisan, sila ang pinakamaingay. Dahil doon, hindi agad napansin ng ibang tao kung kailan biro at kailan pananadya ang ginagawa nila. Unti-unti, nasanay silang walang sumisita ng derechahan. At habang lumalalim ang pagkakaibigan nila, mas lumalakas din ang loob nilang gumawa ng mga bagay na dati simpleng iniisip lang nila. Bakla, tingnan mo dun, oh. Yung dalawang rider sa gilid. Oo nga no, nag-aayos yata sila ng parcel. Mukhang busy eh. Bakit? Teka, iniwan pa nila sandali para bumili ng tusok-tusok, oh. Ay girl, huwag mo sabihin na may binabala ka na naman. Shh! Tara na, dali! Bandang hapon, napadaan sila sa kalsadang malapit sa terminal.
Doon nila nakita ang dalawang rider na nagsasalansa ng mga parcel na i-deliver. Nang tumayo ang mga ito para bumili ng tusok-tusok sa naglalako sa kabilang gilid, naiwan sandali ang mga kahon at plastic parcel sa tabi ng motorsiklo. Saglit lang nagkatinginan sina Jessica at Briggs bago sila lumapit. Hindi nila kilala ang mga rider at wala rin silang personal na galit sa mga yon. Subalit para sa magkaibigan, sapat na ang pagkakataong may pwedeng paglaruan. Walang alinlangan nilang pinagpalit-palit ang ilang parcel habang palihim na nagtatawanan. Hindi pa nakontento si Briggs at binutas pa ang isang maliit na package gamit ang kuko bago sila mabilis na lumayo. Ay nako, pag nagkapalit-palit yan mamaya, siguradong ngarag sila. Kasalanan nila yon. Ba't kasi nila iniiwan basta-basta? Ay, tignan mo, may butas pa. Baliw ka talaga. Tara na nga, bago pa sila bumalik. Kalma ka lang, wala naman nakakita eh. Habang naglalakad palayo, wala man lang bakas ng guilt sa mukha nila. Sa isip ni na Jessica at Briggs, simpleng katuwaan lang yon at hindi naman malaking bagay. Hindi nila alam kung anong laman ng parcel o kung may maaapektuhan sa delivery. Nang sumunod na araw, Ate, pabili nga po ng soft drinks. Yung malamig ah. Ang init-init kasi sa labas eh. Sandali lang iha, inuuna ko lang tong bumibili. Ay, saglit lang naman ako ah. Soft drinks lang ang bibiling ko eh. Maghintay ka muna, Ineng. Binibilang ko pa ang pera ko eh. Ay, kanina pa kayo diyang matanda kayo eh. tanghali noon at halos walang dumadaan sa kalsada maliban sa ilang namamalengke at mga batang pauwi galing eskwela. Napadaan si Jessica sa maliit na tindahan malapit sa kanto para bumili ng soft drinks bago umuwi. Sa harap ng tindahan, may isang matandang babaeng bumibili pa lamang ng ilang gamit at abalang nakikipagbilangan ng sukli. Dahil makipot ang pwesto at mainit ang panahon, mabilis na inip si Jessica. Hindi na siya naghintay pa at basta na lang pumwesto sa harap ng matanda para mauna sa pagbili. Halatang iritado siya habang paulit-ulit na tumitingin sa babae na para bang kasalanan nitong matagal ang pila. Nako, Ineng, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Bakit tanda? May masama ba? Nako, bakit ganyan ka magsalita, Ineng? Sa naalibadbaran ako sa pagmumukha nyo eh. Paharang-harang pa kayo dito sa tindahan. Napalingon ang matanda dahil sa derechahang sagot ni Jessica. Halatang hindi nito inaasahan ng ganong asal mula sa mas batang kaharap. Napahinto rin sandali ang tindera habang hawak ang sukli. Sa maliit na tindahan na yun, sapat na ang malakas na boses para mapalingon ang ibang customer. Ngunit sa halip na umurong, lalo pang tumaas ang kilay ni Jessica. Hindi siya sanay na pinagsasabihan, lalo na kapag pakiramdam niya, siya pa ang naaabala. Kung tapos na kayong bumili, tumabi na kayo. Kulubot na nga mukha nyo, hindi pa kayo marunong tumabi. Nako, bastos kang bata ka. Ay wow, hello, sobrang init na kaya. Uugod-ugod ka na kaya ang bagal mo. Diyos ko, ganyan ka ba talaga magsalita sa matanda? Nagulat ang matanda at napagsabihan si Jessica dahil sa kabastusan nito. May ilan ding napatingin mula sa gilid ng tindahan at napailing sa asal niya. Subalit bago pa lumaki ang komprontasyon, may mabilis na yabag na lumapit mula sa kalsada. Paglapit, agad hinila ang braso ni Jessica palayo sa tindahan. Si Briggs yun. Girl, tara nga. Busit na busit ako talaga. Aray naman, bakit ba? Kita mo naman may kausap pa ako eh. Saka bibili ako ng soft drinks. Peste naman to. Hayaan mo na yun. Mas mapepeste ka sa sasabihin ko. Ops, pag hindi ka na peste dito, hindi na kita tunay na kaibigan. Ano na naman yan? Mukha ka sasabog dyan ah. Bakit ba? Si Aling Magda kasi. Ang buwisit na yon. Pagkalayo nila sa tindahan, saka tuluyang naglabas ng sama ng loob si Briggs. Halatang galit ito at mabilis huminga habang naglalakad sa gilid ng daan. Kilala ni Jessica si Aling Magda. Isa itong kapitbahay na mahilig makialam sa buhay ng iba at mabilis magbigay ng opinyon kahit hindi naman hinihingi.
Ilang beses na rin itong naikukwento ni Briggs tuwing napapagalitan siya sa bahay kaya hindi na bago sa kanya ang pangalan nito. Sinumbong lang naman niya ako sa tiyahin ko na may jowa raw akong laging binibigyan ng pera. Ay talaga? Kapal naman ng makialam. Pag uwi ko kanina, sermon agad ang inabot ko, girl. Ang gigigil talaga ako sa Magda na yun. Ang sarap niyang... Kala mo naman may ambag sa buhay, no? Oh, paano ngayon? Girl, gusto kong gantihan ang mahaderang yon. Habang naglalakad sila, lalo lang umiinit ang ulo ni Briggs. Hindi niya matanggap na napagalitan siya dahil sa pakikialam ni Aling Magda. Si Jessica naman, mabilis sumakay sa inis ng kaibigan kahit wala naman talaga siyang personal na galit sa matanda. Ganoon silang dalawa. Kapag may sama ng loob ang isa, bihirang may pumigil. Mas madalas pa nga, may magdagdag ng ideya hanggang tuluyang lumaki ang sitwasyon. Ano bang gusto mong gawin natin? Mamaya, pagdidiskitahan natin yung mga sinampay niya sa likod bahay. Ah, alam ko na. Ano? Ilublob natin sa putikan yung mga sinampay niya. Tingnan na lang natin kung hindi siya sasabog sa galit. Girl, yan ang gusto ko sa iyo eh. Lagi ka nandyan para sa akin. The best ka talaga. Basta mamaya ha, ibubuhos ko lahat sa sinampay niya ang galit ko. Mahadera siya. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at dumiretso sa eskinita kung saan nakatira si Aling Magda. Tahimik ang paligid noon at karamihan sa mga bahay nakasara dahil sa init. Mula sa gilid ng bakod, nakita nilang may nakasampay na mga damit at kumot sa alambre. Mukhang nasa loob ng bahay ang matanda at walang bantay sa likod bahay. Saglit silang nagmasid bago dahan-dahang lumapit. Dahan-dahan ha, baka may makakita sa atin. Wala yan. Bilisan na lang natin. Yung floral na kumot kunin mo ha, tsaka yung mga puti na damit para lalo siyang mahirapang maglaba ulit. Shh! Ito? Mukhang favorite niya to ah. Kita kong lagi niyang suot to eh. Girl, ilublob mo na dali, kasi maglulublob din ako. Isa-isang hinablot ng dalawang ilang damit at walang pagdadalawang isip na inilublob sa putikan sa gilid ng bakuran. Ang puting punda agad nagkaroon ng mansya habang ang floral na kumot nabasa at sobrang nadumihan. Habang ginagawa yun, pigil ang tawa nilang dalawa at para bang simpleng laro lang ang lahat. Hindi nila iniisip kung gaano katagal nilabhan ang mga yon o kung gaano kahirap magpatuyo ng bagong laba. Tingnan mo oh. Deserve niya yan. Mahilig siyang magmarunong eh. May natira pa. Girl, bilisan mo. Teka lang. Biglang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Aling Magda na may hawak pang tabo. Natigilan ang dalawa ng ilang segundo bago mabilis na nagkatinginan. Halatang nakita agad ng matanda ang mga damit na nakabalandra sa putikan. Hoy! Ano yung ginagawa nyo? Takbo, girl! Hala! Nahuli tayo! Bilisan mo na! Mabilis silang kumaripas palabas ng bakuran habang naririnig ang sigaw ni Aling Magda sa likuran. Huminto lang sila nang makarating sa kabilang kanto at doon muling nagtawanan habang hinihingal. Para sa iba, simpleng kabastusan yon. Subalit para kina Jessica at Briggs, isa na naman yung matagumpay na ganti at kalukuhang nakalusot sila ng walang kapalit. Bakla! Nakita mo yung mukha ni Aling Magda? Para siyang mahihimatay sa galit eh. Deserve niya yun. Pakialamera kasi. Kala mo naman may ambag sa buhay ko, no? Ay nako, kung ako yun, itatapon ko na lang lahat ng sinampay ko. Nakakapagod na maglaba ulit eh. Kawawang matanda. Tiyak, hindi pa yan makakatulog mamaya. Isipin mo ba naman? Bagong laba tapos nababad lang sa putikan? Aw, sayang ang pagod. Pero dapat lang sa kanya yun. Di nga napapagod yung bunganga niya kakachismis eh. Tama lang yun sa kanya. Para mabawasan ang pagkamahadera niya, no? Pagdating nila sa kabilang kanto, sakalang tuluyang huminto sina Jessica at Briggs. Pareho pa silang inihingal ngunit hindi mawala ang tawa nila sa ginawa kay Aling Magda.
Mainit pa rin ang hapon at halos walang tao sa kalsada, kaya dahan-dahan silang naglakad pauwi. Subalit habang lumalayo sila, hindi pa rin humuhupa ang inis ni Briggs. Halatang may natitira pa itong galit na gustong ilabas. Girl, alam mo ba, hindi lang si Aling Magdang kinaiinisan ko eh. Ay, sino na naman? Ang dami mo namang kaaway. Yung barangay chairman natin. Eh, bakit? Ano na naman ang ginawa ni Kapitan? Nakalimutan mo na ba yung ayuda noon? Habang naglalakad sila, napunta ang usapan sa barangay at sa lumang sama ng loob nilang dalawa. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin matanggap ni Briggs na hindi siya naisama noon sa listahan ng mga nakatanggap ng ayuda pagkatapos ng eleksyon. Pareho silang umasa ni Jessica at ilang linggo rin nilang pinag-usapan yon. Sa isip nila, may pinapaboran ng chairman at yon ang mga malalapit dito. Ay nako, wag mo nga ipaalala sa akin yon. Nangiinis lang ako. Girl, tandang-tanda ko pa. Yung iba may natanggap, tayo wala. Parang sila lang yung nadaanan ng bagyo, no? Wisit kasi ang kapitan na yan, pati yung mga tanod na mayayabang. Oo nga eh. Tapos sasabihin patas daw ang lahat. Eh di wow. Kala mo naman di natin nakikita kung sino-sino lagi nauuna sa listahan. Ay, wisit talaga. Pambili ko pa sana ng bagong cellphone ng jowa ko eh. Sus, kaya ka napapagalitan eh. Totoo naman kasi na hinuututan ka lang ng jowa mo na yon. Tanga-tanga mo kasi. Eh, deserve niya naman, di ba? Gwapo na, macho pa. Kaya sino ba naman ako para hindi ibigay ang gusto niya, no? Napakibit-balikat na lamang si Jessica sa sinabi ng kaibigan. Bandang hapon, napadaan sila sa gilid ng barangay hall. Tahimik ang paligid at iilan lang ang taong dumaraan. Sa may gilid ng gusali, nakaparada ang patrol ng barangay. Walang tanod at mukhang walang tao sa paligid. Saglit na napahinto si Jessica at napatingin doon. Sumunod naman ang tingin ni Briggs. Pareho silang natahimik ng ilang segundo. Bakla, tingnan mo oh. Mukhang walang bantay yung patrol. Uy, huwag mo sabihin. Eh bakit hindi? Makaganti man lang tayo, no? Napangiti si Briggs. Dahan-dahan silang lumapit habang palingalinga sa gilid. Wala halos tao sa tapat ng barangay hall. Si Briggs ang nagbantay habang si Jessica naman yumuko sa gilid ng patrol. Halatang may binabalak ang dalawa ngunit pareho silang pigilang tawa na para bang simpleng laro lang ang lahat. Girl, bilisan mo ha. Ayoko mahuli tayo dito. Kalma ka lang. Wala naman tao eh. Baka mamaya may dumaan. Bilisan mo na. Ang praning mo naman. Ikaw kaya ang gumawa nito. Tahimik na kumilo si Jessica sa gilid ng patrol at ilang sandali lang, unti-unting sumingaw ang hangin ng isang gulong. Nang marinig yun ni Briggs, napangiti agad ito. Hindi pa sila nakontento at isinunod pa ang isang gulong habang panayang tingin sa paligid. Pareho silang halos hindi napigilan ng pagtawa. Narinig mo? Ay, grabe ka talaga. Pag nakita nila to bukas, siguradong ngarag ang mga yan. 2 gulong ba naman eh. Hindi na sila makakapagronda niyan mamayang gabi. Deserve. Kala mo naman sobrang maayos ang barangay na to, no? Kurap naman ang kapitan. Hay! Tara na nga, bago pa may makakita sa atin. Total nagawa na natin ang gusto natin eh. Mabilis silang lumayo sa barangay hall at dumiretso sa kabilang kalsada. Hindi pa rin mawala ang tawa nila habang naglalakad at paminsan-minsan, lumilingon pa si Briggs sa direksyon ng patrol. Pagsapit nila sa bahagi ng kalsadang may magkakadikit na bahay at maliliit na tindahan, unti-unting humupa ang usapan nila tungkol sa barangay. Girl, uhaw na naman ako. Pagod na ako tumawi. Ay, halos malibot na natin tong buong barangay sa kakahanap na mapagtitripan natin. Parang hindi na tayo umuwi nito. Arte mo, kanina ka pa nga may soft drinks na iniinom dyan eh. Saka wala naman tayong ginagawa sa bahay. Bakit tayo magmamadaling umuwi? Ay, ang beauty ko, naapektuhan na ng stress araw-araw, no? Kung wala pa siguro tayong pinagtatawanan buong araw, baka nasa mental hospital na ako sa sobrang stress. Drama mo naman, bakla. Kala mo totoo maganda. Che, Habang naglalakad sila,
May dalawang babaeng lumabas mula sa isang bahay na may bitbit na nakaplastik na tela. Isa sa kanila may hawak na bagong patahi habang ang isa naman may dalang maliit na sobre. Hindi yun agad pinansin ni Jessica ngunit napalingon siya nang may isa pang dumating na babae at pumasok din sa parehong bahay. Uy, teka nga, Ano na naman? yung bahay dun oh. Bakit? Sa tagal natin naglilibot dito sa barangay, bakit ngayon ko lang nakita mga yan? Tsaka napapansin ko ang daming tao. Anong meron dyan? Saglit silang huminto sa gilid ng kalsada at napatingin sa bahay na tinutukoy ni Jessica. Hindi naman yung kalakihan ngunit maayos tignan at may nakasabit na ilang tela malapit sa bintana. Mula sa loob, may maririnig na tunog ng makinang pantahi at paminsan-minsan may pumapasok o lumalabas na customer. Matagal na yung napansin ni Jessica ngunit ngayon lang siya nagka-interes magtanong. Ay, parang patahian yata yan ah. Talaga? Eh sino may-ari? Hindi ko sure. Basta lagi ko nakikita may nagpupunta dyan eh. Bakit ba? Wala lang. Napansin ko lang. Kung mananahi nga siya, di may kakumpetensya ng mama ko. Oo nga no. Girl, di ba marunong ka rin manahi? Tamad ka lang kasi. Sus, kung gugustuhin ko, kaya kong tumangi ng mga magagandang damit, no? Ako pa ba? Mana ako sa mama ko eh. Napataas kilay na lang si Brick sa pagmamayabang ni Jessica. Sanay na siya ron. Ayaw talaga nito ang nauungusan. Samantala, Lia, anak, huwag mong gagalawin ng tela, ha? Katatabas ko lang yan. Mama, pwede po ba ako magkulay dito? Oo naman, basta wag sa ibabaw at baka kumalat sa tela. Baka mapagalitan tayo ng customer. Diyan na lang sa notebook mo, anak. Mama, matatapos mo po ba agad yan? Tatapusin ko to bago magabi, anak, para makuha agad nila bukas. hindi kalakihan ang bahay ni Melanie ngunit maayos at malinis yon. Sa harap ng sala, may nakapwesto siyang lumang makina ng panahi na matagal na niyang ginagamit sa trabaho. Sa isang gilid naman, may nakasalansang tela, kartonang sinulid at ilang plastik na may lamang patahi ng customer. Doon umiikot ang halos buong araw niya. Tahimik ang buhay nila ng anak niyang si Lia. Hindi marangya ngunit sapat na para maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Mula nang iwan sila ng ama ng bata, pananahina ang pangunahing kinakapitan ni Melanie. Hindi madali ang trabaho, ngunit yun ang alam niyang paraan para mabuhay sila ng maayos. Mama, pag natapos mo po yan, bibili po ba tayo ng biskwit? Pag may sukli pa tayo mamaya, bibili tayo, anak. Gusto ko po yung may chocolate, Mama. Aba, sige. Tingnan muna natin kung may budget si Mama, ha? Kahit maliit lang po. Sige na, Mama. O, sige na nga. Basta wag ka na munang malikot, ha? Baka mamaya sumama na naman ang pakiramdam mo. Mahinang ngumiti si Melanie habang tinutuloy ang pananahi. Madalas magkasakit si Lia kaya malaking bahagi ng kinikita niya napupunta sa gamot at check-up. Kaya kahit sumasakit na ang likod niya o nanlalabo ang mata kakatahi hanggang gabi, bihira siyang tumanggi sa trabaho. Kilala rin siya ng ilang babae sa lugar dahil maayos gumawa at hindi manloloko sa presyo. Kapag may simpleng dress, uniforme o pantalon na kailangang ipaayos, madalas sa kanya dumidiretso ang mga tao. Minsan, pati taga-kabilang barangay ay napapadaan sa bahay nila. Magtatatlong buwan pa lang naman mula nang lumipat sila roon. Lia, inumin mo muna ang tubig mo. Nanunuyo na naman ang labi mo. Ayoko po. Hindi po malamig eh. Tubig pa rin yan. Uminom ka na muna at kailangan mo yan. Mama naman eh. Pag nagkasakit ka na naman, tayo rin ang mahihirapan, anak. Kaya sige na, wag nang matigas ang ulo. Walang nagawa ang bata kundi sundin ang ina. Bandang tanghali, may ilang babaeng dumating para kumuha ng patahi. Abala si Melanie sa pagkuha ng sukat at pag-aabot ng natapos na damit. Kahit maraming ginagawa,
Hindi siya nawawala ng pasensya sa pakikipag-usap. Sanay na siyang sabay ang trabaho at pag-aalaga kay Lia. Paminsan-minsan, sumusulya pa siya sa anak para tiyaking maayos ito habang nagkukulay sa gilid ng mesa. Hindi niya alam na mula sa kabilang kalsada, may 2 taong masamang nakatingin sa bahay niya. Bakla, tingnan mo, ang dami na namang customer. Ay oo nga, kulang na lang magsiksikan sa loob ng bahay nila eh. Napatigil sina Jessica at Brick sa may tindahan sa tapat habang nakatingin sa bahay ni Melanie. Balak lang sana nilang bumili ng juice at magpalamig bago umuwi. Ngunit nakuha ng atensyon ni Jessica ang tuloy-tuloy na pagpasok at paglabas ng mga babae sa patahian. Hindi niya tuloy maiwasang mapansin kung gaano karaming customer ang dumadaan doon sa isang araw. Bakla, seryoso. Ngayon ko lang napansin to eh. Kaya pala kumonti ang mga nagpapatahi kay mama. Ay baka naman magaling talaga gumawa, girl. Eh si mama magaling din naman manahe ah. Oo, pero paminsan-minsan lang tumanggap. Kaya siguro dyan nagkukumpulan. Habang pinagmamasdan nilang bahay, may isa na namang babaeng lumabas na may bitbit na bagong patahi. May isa ring paparating na may dalang tela sa plastik. Tahimik lang si Briggs ngunit si Jessica, halatang may iniisip na habang nakatingin sa patahian. Girl, curious ka talaga ha? Hindi ah. Ay wag ako. Kilala ko yung ekspresyon mo na yan. Inggit ka no? Ewan ko. Napapansin ko lang naman. Baka gusto mo magpagawa. Hindi agad sumagot si Jessica. Sa totoo lang, may nalalapit na birthday celebration ng pinsan niya at ilang araw na rin siyang naghahanap ng magandang susuotin. Balak sana niyang bumili ng ready-made na dress sa bayan ngunit wala pa siyang nakikitang gusto niya. Habang nakatingin sa bahay ni Melanie, may ideyang unti-unting nabuo sa isip niya. Actually, may okasyon nga pala next month. Oh, seryoso? Yung mama mo mananahi, pero bakit parang magpapatahi ka nga dyan sa babaeng yan? Eh, gusto ko nga sana ng ibang style naman. Saka, gusto ko siyang subukan. Ay wow, ililista ko na ba siya sa mga sisiraan natin, girl? Wait, baka fully booked na tayo eh. Imbis na matawa sa sinabi ng kaibigan, mas lumalim ang iniisip ni Jessica. Bandang hapon, napadaan ulit siya sa tapat ng bahay ni Melanie. Ngunit sa pagkakataong yun, mag-isa na siya. Nakabukas ang pinto kaya saglit siyang tumingin sa paligid bago tuluyang lumapit sa gate. Hello po! Tao po! Ay, opo, pasok po kayo. Ikaw ba ang tumatanggap ng patahe? Opo, ano pong ipagagawa niyo, miss? Dress sana. Pagpasok ni Jessica, napatingin siya sa paligid. Hindi malaki ang lugar ngunit maayos tignan at halatang ginagamit talaga sa trabaho. May mga nakasabit na pattern ng damit at ilang natapos na patahi sa gilid. Samantala, tahimik namang nakaupo si Lia at naglalaro ng crayon sa maliit na mesa. Anong klaseng dress po ba? Yung medyo elegante tignan. Magbe-birthday kasi ang pinsan ko eh. May design ka na ba? Meron. Nasa phone ko. Sige nga, tignan natin. Lumapit si Jessica at ipinakita ang screenshot ng gusto niyang gown. Habang tinitingnan yun ni Melanie, tahimik muna silang dalawa. Hindi pa man ay ramdam na agad ni Jessica na maayos kausap ang babae. Ngunit gaya ng madalas mangyari sa kanya, may bahagi ng isip niyang mabilis ding naghahanap ng pwedeng mapuna. Kaya mo ba yan? Mahirap yan ah. Kaya naman. Depende lang sa tela at detalye. Ayoko kasi nung basta-basta lang. Gusto ko yung sakto at malinis tingnan. Naiintindihan ko naman po. Gagawin natin ang maayos. Tsaka, ayoko ng parang cheap tingnan ah. Tahimik lang na tumango si Melanie habang kinukuha ang metro para magsukat. Sa unang tingin, ordinaryong customer lang si Jessica. Hindi pa niya alam na ang simpleng patahing yon ang magiging simula ng problemang unti-unting gugulo sa tahimik nilang buhay. Anong tela po ba ang gusto nyo? May dala na ba kayo o maghahanap pa lang? Maghahanap pa lang ako.
Basta gusto ko yung hindi cheap tignan ha. Ayoko nung halatang minadali. Pwede naman po. Depende rin sa design at budget nyo. Budget? Huwag ka mag-alala. Basta worth it. Magagawan ko ng paraan yan sa mama ko. Sige po, sukatan muna kita para may base tayo. Tahimik na tumayo si Jessica habang kinukuha ni Melanie ang metro. Maingat itong nagsukat ng balikat, dibdib at bewang habang paminsan-minsang sumusulyap sa design na nasa cellphone. Sa gilid naman, tahimik lang si Leah at abalang nagkukulay sa notebook. Hindi pa rin mawala sa isip ni Jessica ang dami ng telang nakasabit at mga natapos na patahing nakaplastik sa isang sulok. Halatang marami talagang tahi sa bahay na yon at hindi basta paminsang tumatanggap lang ng customer. Ayusin mo ang sukat ha. Ayoko nung maluwag o masikip tapos alteration pa. Opo, kaya nga po sinusukat ng maayos. Tsaka gusto ko yung fitted sa may bewang. Noted po. At wag masyado mahaba. Ayoko matisod. Tahimik lang na tumango si Melanie habang tinatapos ang pagsusukat. Hindi ito palabiro at hindi rin madaldal ngunit maayos kausap. Sa totoo lang, inaasahan ni Jessica na medyo magulo o maarte ang mananahi dahil sa dami ng customer nito. Subalit kabaliktaran ang nadatnan niya. Malinis ang trabaho at diretso magsalita ang babae. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin nawawala ang pagiging mapuna ni Jessica. May gusto ka bang kulay? Champagne sana. O kaya nude. Basta klase tingnan. Bagay naman yun sa design. Siyempre, ayoko ng baduy tignan, no? Kailan mo po kailangan? Sa birthday ng pinsan ko nga next month. Saglit na tumingin si Melanie sa maliit na kalendaryong nakadikit sa dingding bago muling bumaling kay Jessica. Halatang may binibilang ito sa isip habang pinagmamasdan ang mga nakasalansan na patahi sa mesa. Kaya naman po. Medyo marami lang akong ginagawa ngayon pero aabot naman. Sure ka ha? Opo. Ayoko kasi nung last minute. Naiintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala at gagawin ko ang best ko para matapos agad at magustuhan niyo ang pinapagawa niyo. Matapos ang usapan, sinabi ni Melanie ang presyo ng tatahiin. Bahagyang napaangat ang kilay ni Jessica dahil mas mataas yun kaysa inaasahan niya, ngunit hindi na rin siya tumutol. Nag-abot siya ng down payment at saka muling tumingin sa paligid. Busy ka pala dito, no? Sakto lang po. Naalagaan ko pa rin naman ang anak ko kahit papano. Mukhang hindi ah. Dami mong customer eh. Nagkataon lang po siguro. Pag-alis ni Jessica, nadatnan niya si Brick sa labas na may hawak na juice at nakasandal sa poste. Halatang kanina pa naghihintay at agad itong lumapit nang makita siyang palabas ng bahay. Ay wow! Natuloy ka talaga? Oo naman. Oh, anong nangyari? Okay naman siya kausap. So, magpapatahi ka nga? Oo. Ay sus, nagbayad ka pa talaga? Para namang wala kang binabalak dyan ah. Ay sus, nagbayad ka pa talaga? Para namang wala kang binabalak dyan ah. Magkasabay silang naglakad palayo habang unti-unting lumalayo ang bahay ni Melanie sa likuran nila. Tahimik si Jessica nung una, ngunit halatang may iniisip habang hawak ang cellphone. Samantala, lumipas ang ilang araw at naging abala si Melanie sa trabaho. Halos maghapon siyang nakaupo sa makina, habang salita ng pananahi at pag-aalaga kay Leah. May mga uniforme na kailangang tapusin, pantalon na pinapaayos, at ilang dress na kailangang makuha bago matapos ang linggo. Sa gitna ng mga yon, kasama rin ang gown ni Jessica na maingat niyang sinimulang tayiin batay sa design na ipinakita nito. Pagsapit ng gabi, madalas sumasakit ang likod niya ngunit tuloy pa rin siya sa trabaho dahil ayaw niyang madelay sa mga customer. Mama, tulog ka na. Mamaya pa anak, tatapusin ko lang to. Kanina ka pa po dyan eh. Konti na lang at matatapos na to anak. Pagod ka na po ba? Medyo lang anak. Habang lumilipas sa mga araw, paminsan-minsang nagme-message si Jessica para mag-follow up.
Hindi naman bastos ang tono nito sa umpisa, ngunit halatang gusto nitong nakakasiguro. Nagawa mo na ba yung dress ko? Nasimulan ko na po, ma'am. Sure ka ba nga abot? Opo. Siguraduhin mo baka mamaya palpak yan. Nang sumunod na linggo, lalong dumami ang gawa ni Melanie. May 2 customer na biglang nagpahabol ng patahi para sa school program at may isa pang kailangang iparash na uniform. Kasabay noon, muling sumama ang pakiramdam ni Leah kaya ilang oras ding nawala si Melanie para ipatingin ang bata. Pagbalik niya sa bahay, mas humaba pa ang listahan ng dapat tapusin. Lia, humiga ka muna anak ha. Mama, okay lang po ako. Mainit ka pa rin kaya magpahinga ka muna anak. Ayoko pong humiga, mama. Sandali lang, tatapusin ko lang to. Kinagabihan, muling nag-message si Jessica para mangamusta tungkol sa gown. Saglit munang napahinto si Melanie habang nakatingin sa kalahating tapos na damit. Maayos naman ang pagkakagawa, ngunit alam niyang baka hindi niya yun matapos sa orihinal nilang usapan. Hello? Kumusta na yung dress ko? Maayos naman po pero may sasabihin sana ako. Ano yun? Baka po mahuli ng 1 araw ang pag-release. Ha? Bakit? Pasensya na po. Dumami po kasi yung nagpagawa at medyo sumama rin ang pakiramdam ng anak ko. Pero 1 araw lang naman po ang hihingin kong palugit. 1 day? Sure ka dyan? Opo, ayoko rin naman pong madelay. Kaya nga ako nagtatanong ayoko ng paasa. Tahimik na napabuntong hininga si Melanie habang hawak ang cellphone. 9:00 na noon ng gabi at nakapatong pa rin sa mesa ang kalahating tapos na gown ni Jessica. Katabi yun ng ilang uniform at pantalon na kailangan ding matapos. Sa kabilang gilid naman, nakahiga si Leah na bagong inom ng gamot at mukhang pagod pa rin. Ayaw sana ni Melanie na magbagong usapan nila tungkol sa release ng gown, subalit alam niyang mas mabuting maging tapat kaysa mangako ng hindi sigurado. Naiintindihan ko po, kaya nagsabi agad ako. O sige, basta ayoko ng palpak ha. Gagawin ko po ng maayos. Siguraduhin mo lang yan Opo. Pagkatapos ng usapan, ibinaba na ni Melanie ang cellphone at muling hinarap ang makina. Kahit nananakit na ang likod niya, tinuloy pa rin niya ang pananahi. Ayaw niyang may customer na madismaya at lalong ayaw niyang masayang ang tiwalang unti-unti niyang nabuo sa lugar na nilipatan nila. Kinabukasan, maaga ulit siyang nagtrabaho habang salita ng pag-aalaga kay Leah at pagtatapos ng mga nakapilang patahi. Samantala, pagdating ng hapon, nakaupo naman sina Jessica at Brick sa waiting shed habang nag-uusap at kumakain ng fishball. Napailing si Jessica habang hawak ang cellphone. Hindi naman siya nagalit, ngunit hindi rin niya gusto ang pakiramdam na parang hindi siya priority. Para sa kanya, maaga siyang nagbayad at malinaw ang usapan nila ni Melanie tungkol sa gown. Kaya kahit tinanggap niya ang palugit, may kaunting inis na ring nagsisimulang mabuo sa isip niya. Alam mo, medyo nakakainis, no? Hindi ko naman siya minamadali, pero dapat marunong siyang tumupad sa usapan. Sa madaming ang customer Sus, dahilan lang yun. Baka feeling important ang babaeng yan. Lumipas ang 1 araw at dumating din ang schedule ng fitting. Bandang tanghali, dumiretso si Jessica sa bahay ni Melanie. Suot niya ang fitted na blouse at nakatali ang buhok habang may hawak na maliit na bag. Pagdating niya, may 2 babae pang naghihintay sa loob habang abala si Melanie sa pag-aabot ng natapos na patahi. Naroon din si Leah na tahimik na nakaupo at nanonood ng cartoon sa maliit na cellphone. Hello? Ready na ba yung dress ko? Ay, opo. Sandali lang kukunin ko lang. Habang naghihintay, napatingin si Jessica sa paligid. Tuloy pa rin ang labas-masok ng customer at may ilan pang telang nakapatong sa mesa. Maya-maya, bumalik si Melanie dala ang gown na nakaplastik.
Maingat niya yung inilatag at iniabot kay Jessica. Pakisukat po muna para makita natin kung may kailangan pang ayusin. Meron pa? Check lang po natin para sure. Sana naman wala na. Nakakapagod kaya maghintay. Pumasok si Jessica sa maliit na kurtinang ginagamit bilang fitting area. Ilang minuto siyang tahimik sa loob bago dahan-dahang lumabas suot ang gown. Magandang tabas at malinis ang tahi. Subalit nang tignan niya sa bandang bewang, bahagya siyang napasimangot. Teka lang. Bakit po? Parang hindi sakto ah. Saan po banda? Dito oh. Parang maluwag. Lumapit si Melanie at maingat na tiningnan ang bahagi ng damit na tinutukoy ni Jessica. Hindi naman malaki ang diferensya, ngunit halatang kailangan pa ng kaunting adjustment para mas sumakto ang fitting. Oo nga po. Kaunti lang naman. Maayos agad to. Ha? Alteration lang po. Di ba sinabi ko ayoko ng alteration? Biglang napatingin ang ilang naroon sa loob dahil sa pagtaas ng boses ni Jessica. Nanatiling kalmado si Melanie habang hawak ang metro at pinipilit ipaliwanag ang sitwasyon. Pasensya na po. Normal lang naman pong may kaunting adjustment sa fitting lalo na sa gown. Bakit hindi mo inayos agad? Sinunod ko naman po yung sukat. Bakit may mali? Maayos naman po agad ito eh. Ayoko nga ng ganyan. Natahimik sandali ang loob ng bahay. Sa gilid, may ilang customer na napatingin at nagbulungan. Sa halip na humupa, lalo pang nag-init ang ulo ni Jessica. Pakiramdam niya, napapahiya siya sa harap ng ibang tao. Lalo na nang marinig niyang may ilang nagsabing normal lang naman ang fitting adjustments. Mahal maningil tapos may ganito pa? Hindi ko naman po kayo pinababayaan. Inaayos ko nga po agad para masatisfy kayo. Kaya nga ako nagbayad para wala ng problema, di ba? Ano yan? Magaling ka ba talaga? O magaling ka lang kumuha ng down payment? Naku, hindi naman po. Aayusin ko naman po ito. Mahal na nga maningil, hindi pa pulido gumawa. Pasensya na po kung hindi agad sumakto pero matatapos naman agad ito. Tahimik na kinuha ni Melanie ang metro habang pinipigil ang sariling mairita. Para sa kanya, simpleng adjustment lang yon na kaya namang tapusin sa loob ng ilang minuto. Subalit sa loob ng bahay, may ilang customer na napatingin na rin sa dalawa. May mga napabulong at may nagsabing normal lang naman ang fitting adjustments lalo na sa gown. Hindi man diretsyong pinapaboran si Melanie, sapat na yon para maramdaman ni Jessica na tila siya pa ang lumalabas na mahirap kausap sa gitna ng mga taong naroon. Normal? Bakit ako magbabayad ng mahal kung may aayusin pa pala? Sayang ang oras ko. Humingi na nga siya ng isang araw na palugit pero palpak pa rin pala. Hindi naman po malaking problema ito. Sinasabi ko nga po, maayos agad ito kaya kumalma lang kayo. Siguro para sa'yo hindi, pero para sa akin, napakalaking abala na niyan, no? Ayoko naman pong umalis kayong hindi masaya sa pinagawa nyo. Ay nako, sana ganun ka rin kasigurado nung una pa lang. Kaya nga po inaayos ko na agad. Lalong uminit ang ulo ni Jessica nang marinig niyang may ilang napapailing sa gilid. Para sa kanya, hindi na simpleng alteration ang nangyayari. Ang nasa isip niya, napahiya siya at tila kinakampihan pa ng mga tao ang mananahi. Wala na siyang ibang sinabi at basta hinayaan si Melanie na tapusin ang adjustment. Pagkaraan ng ilang minuto, muli niyang isinukat ang gown at saka lang siya tuluyang nasiyahan sa fit nito. Subalit kahit maayos na ang damit, hindi nawala ang inis na naiwan sa kanya. Dapat lang na inayos mo, no? Pasensya na po ulit ha. Hinubad ni Jessica ang gown at muling nagbihis. Paglabas niya mula sa fitting area, hindi na siya tumingin pa sa ibang tao sa loob. Kinuha niya ang bag at diretsyong lumabas ng bahay habang malamig ang mukha. Sa labas, nadatnan niya si Bricks na nakaupo sa waiting shed at abalang nagse-cellphone. Pagkakita pa lang nito kay Jessica, agad na nitong nabasa ang ekspresyon ng mukha ng kaibigan. Ay,
Bakit ganyan ang face card mo? Para ka nasagasaan ah. Buisit talaga ako. Bakit? Pangit ba ang gawa? Hindi yun ang point. Eh ano? Pinahiya ako dun eh. Pinagtulungan nila ako, bakla. Mas tumatak sa kanya ang pakiramdam na parang siya pa ang masama dahil nagreklamo siya. Imaginein mo may mali tapos ako pang parang maarte. Ay wow! Tapos may mga nakikisaw-saw pa dun sa loob. Kala mo kung sino? Girl, sabi ko sa'yo ang daming customer kaya mayabang. Hindi agad sumagot si Jessica. Nakapamewang lang siya habang nakatingin sa direksyon ng bahay ni Melanie. Sa isip niya, paulit-ulit ang eksena sa loob. Ang mga tingin ng tao, ang mahinahong boses ni Melanie, at ang pakiramdam na tila siya pa ang nagmukhang mali. Nakakairita talaga. Buisit. So ano nang gagawin natin? Hindi ko pa alam. Ay wag ako, kilala kita. Alam kong may plano ka na naman para gumanti. Huwag ka mag-alala, susuportahan kita. Maya-maya pa, napatingin si Jessica sa maliit na pouch na nasa bag niya. Naroon ang lumang blade na madalas niyang ginagamit kapag nag-aayos ng kilay o nagbubukas ng packaging. Ilang segundo siyang natahimik bago bahagyang napangiti. Bakla. Paano kaya kung mawalan siya ng dahilan para magyabang? Ay, gusto ko yung tono mo. Kinagabihan, muling napadaan ang dalawa sa bahay ni Melanie. Nakabukas pa ang ilaw sa loob at maririnig ang tunog ng makina ng panahi. Halatang may ginagawa pa ito at hindi pa nagpapahinga. Saglit silang nagtago sa gilid bago nagkatinginan. Ikaw na bahala magpalusot Trust me girl, basta gawin mo ng malinis ha. Pahabain mong usapan para masira ko lahat. Ay syempre, ako nang bahala. Huminga ng malalim si Briggs sa katuluyang lumapit sa gate habang si Jessica nanatili muna sa madilim na gilid ng bahay. Hello po. Ikaw? Pasok po. Naku, pasensya na sa istorbo ha. Magtatanong lang sana ako kung tumatanggap ka pa ng patahi. Opo naman. Ano pong ipapagawa? Actually, gusto ko sana ng blazer. May event kasi. Habang nagsisimula ang usapan sa harap, dahan-dahang umikot si Jessica sa likuran ng bahay. Kabado siya ngunit mas matindi ang inis kaysa takot. Mula sa maliit na siwang ng bintana, nakita niyang ilang nakasabit na damit at mga telang nakatiklop sa mesa. May ilan ding nakaplastik na halatang tapos na at kukunin na lang ng may-ari. Tahimik niyang inilabas ang blade mula sa pouch. Sa harap naman, tuloy ang usapan. Mahal ba pag ganon? Depende po sa tela at design. Ay naku, wala akong alam sa ganyan. Ikaw na lang ang bahala ha. Ano po bang gusto niyong design? May sample ka ba? Meron sana pero hindi ko dala ang phone ko Habang abala si Melanie, mabilis na kumilo si Jessica sa gilid. Isa-isa niyang hinihiwa ang nakasabit na tela. Ang iba, may pahabang punit habang ang iba naman, halos hindi mapapansin hanggat hindi na ibubuka. Sunod niyang pinuntirya ang mga nakaplastik na tapos nang gawin. Maingat ngunit madiin ang bawat hiwa ng blade. Tingnan natin ngayon kung hindi ka pa masira sa iba. May yabang ka kasi. Pinunit niya ang lining ng isang gown at sinundan pa ng dalawang dress na nakatiklop sa mesa. May ilan siyang hiniwa sa bahaging nakatago para hindi agad mahalata. Sa loob, wala pa rin kaalam-alam si Melanie. Ay, gusto ko sana fitted Ayoko magbukang hanger no. Pwede naman po. Tsaka klase tignan. Sige po. Maya-maya, mabilis nang bumalik si Jessica sa madilim na bahagi ng bakod at bahagyang sumenyas kay Briggs. Sige po, babalik na lang ako pag may design na. Okay po. Salamat. Pagkalabas ni Briggs, mabilis silang naglakad palayo ng hindi lumilingon. Pareho silang tahimik sa una hanggang makarating sa dulo ng eskinita. Girl, ano? Nasira mo ba lahat? Lahat! Lahat? Oo,
pati mga tapos na. Nako, tiyak magagalit na lahat ng customer niya sa kanya. Ay, grabe ka talaga. Tingnan na lang natin kung gaano pa karami ang customer niya bukas. Samantala kinabukasan, maaga pa lamang gising na si Melanie para ayusin ang mga tatahiin at ihanda ang ilang damit na kukunin sana ng customer bago magtanghali. Ngunit pagpasok niya sa bahaging ginagamit niyang patahian, agad siyang natigilan. Nakasabit pa rin ang mga tela ngunit may mahabang punit ang ilan. Ang dalawang gown na nakaplastik, may hiwa sa gilid habang ang ilang nakatiklop na damit, may sira sa lining at manggas. Ilang segundo siyang nakatayo habang pilit inuunawa ang nakikita. Hindi niya maalala na gano'n ang itsura ng mga yun kagabi. Dahan-dahan niyang hinawakan ng isang damit at doon niya tuluyang nakita ang malinis na hiwa na parang ginamitan ng matalim na bagay. Diyos ko, sino may gawa nito? Bakit hindi ko man lang napansin? Mama, huwag ka muna dito anak ha. Bakit po? Hala, nasira po ang mga gawa nyo. Sino po ang gumawa? Hindi agad nakasagot si Melanie. Mabilis niyang inisa-isa ang mga nakasabit at lalo lang siyang nanghina nang makitang mas marami pa pala ang may sira. Yung isang gown na kukunin na sana kinabukasan, may hiwa sa may dibdib habang ang isang uniform napunit sa tagiliran. Hindi niya alam kung paano yun nangyari o kung kailan nasira. Halos hindi pa siya nakakaisip ng gagawin nang makarinig siya ng boses mula sa labas. Melanie, kukunin ko na sana yung dress ng anak ko. Sandali lang po. Oh, bakit? Okay ka lang ba? Pasensya na po. Sunod-sunod nang dumating ang mga customer at doon nagsimula ang kaguluhan. Isa-isang ipinakita ni Melanie ang mga nasirang gawa habang paulit-ulit humihingi ng pasensya. May ilang tahimik lang, subalit may iba ring hindi napigilan ng inis dahil may okasyon silang pupuntahan at wala ng oras para magpagawa ulit. Napuno ng pag-uusap at reklamo ang maliit niyang bahay habang si Leah tahimik na nakaupo sa isang sulok. Pasensya na po talaga. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Paano na yan? Bukas na kailangan ng anak ko yan. Aayusin ko po agad. Pero may punit na. Paano maayos yan? Ang pangit na niyan tahiin. Alam ko po. Pasensya na po talaga. Wala nang nagawa si Melanie kundi ibalik ang down payment sa ilan at mangakong aayusin ang kayang ayusin. Subalit kahit pilitin niyang maging kalmado, halatang namumutla na siya. Ang ilan sa mga telang nasira, hindi sa kanya at may kamahalan pa. Habang abala siya sa pagpapaliwanag, may dalawang taong nakatayo sa tapat ng tindahan sa kabilang kalsada. Girl, mukhang naloka si ate. Kawawa naman. Tingnan mo nga yung mukha niya. Ngayon, tanggal na ang yabang niya. Nakakaawa. Charot. Mula sa kinatatayuan nila, kitang-kita ni na Jessica at Briggs ang kaguluhan sa bahay ni Melanie. May lumalabas na customer na halatang hindi masaya, habang ang iba na may bitbit na damit at panayang iling. Sa halip na makonsensya, lalo pa silang natuwa sa nangyayari. Habang lumilipas sa mga araw, hindi agad naayos ni Melanie ang problema. May ilan pang umatras magpagawa at may mga dating customer na nagsimulang magduda kung kaya pa ba niyang sabayan ang dami ng trabaho. Hindi pa man lubos nakakabangon, nadagdagan pa ang problema dahil muling nilagnat si Leah at kinailangan ng gamot. Kinagabihan, dumaan si Ramon sa bahay ng kapatid para magdala ng pagkain. Si Ramon ang nakatatandang kapatid ni Melanie at isa sa iilang taong laging handang tumulong sa kanila. Nagtatrabaho siya sa talyer sa bayan at madalas umuuwi ng pagod. Ngunit hindi niya pinababayaan ng kapatid at pamangkin. Mel? Bakit parang ang tahimik dito? Kuya, Ano nangyari? nasira yung mga gawa ko. Ha?
Hindi ko alam kung paano. Pero sira na lahat. May pumunit na mga tela at mga gowns at damit na tapos na. Tahimik na ikinwento ni Melanie ang nangyari habang hawak ang ilang telang may hiwa. Habang nakikinig si Ramon, unti-unting tumitigas ang panga nito. Hindi siya agad nagsalita ngunit halatang may hinalang namumuo sa isip niya. May nakaaway ka ba? Wala naman. Sigurado? Wala, kuya. Kinabukasan, napadaan si Ramon sa tindahan malapit sa kanto bago pumasok sa trabaho. Habang bumibili siya ng sigarilyo, narinig niyang nagtatawanan sa may likod ng tindahan ng isang babae at bading. Hindi naman sana niya papansinin, ngunit napahinto siya nang marinig ang pangalan ng kapatid niya. Girl, hindi ko makalimutan ang mukha ni Melanie kahapon. Ay nako, halos himatayin siguro yun sa inis. Sulit yung pag-distract ko, no? Siyempre, at kundi dahil sa akin, tuloy pa rin ang pagyayabang nun. Buti nga sa kanya. Tignan na lang natin kung maayos pa niya yung mga pinunit ko. Deserve niya yun, no? Nanlamig ang mukha ni Ramon habang nakatalikod sa kanila. Hindi na niya kailangan ng ibang paliwanag. Sapat na ang narinig niya para malaman na ang dalawang yun ang sumabutahe sa patahian ng kapatid niya. Kung ganun kayo pala may gawa? Biglang natahimik ang dalawa nang humarap si Ramon sa kanila. Halatang nagulat sila ngunit mabilis ding nagpalit ng ekspresyon. Ha? Ano? Kayo ang sumira sa mga gamit ni Melanie? Excuse me? Narinig ko kayo nag-uusap. Malinaw na malinaw ang sinabi nyo. Ay wow! Eddie wow! Mga walang hiya kayo? Hoy, wag mo kaming pinagbibintangan ha? Hindi ako nang bibintang. Narinig ko mismo ang sinabi nyo. Kaya wag na kayong magmaang-maangan. Hindi napigilan ni Ramon ang galit. Halos manginig ang kamay niya habang nakatingin sa dalawa. Subalit sa halip na matakot, lalo pang tumapang sina Jessica at Briggs. Bakit naman ganyan ka kumagalit ha? Girl, baka naman kasi may special concern siya kay Melanie. Ay, oo nga no? Anong pinagsasasabi nyo? Huwag kang defensive. Baka naman kabit ka ng Melanie na yon. Kaya todo tanggol ka. Lintik ka! Ay bakit? Totoo ba? Yak, kadiri no? Kung ako sa'yo, maghanap ka ng dalaga. Hindi yung may anak na palamunin tapos feeling sikat pa rito. Halos sugurin sila ni Ramon ngunit mabilis umatras ang dalawa. Sa halip na tumigil, lalo pa silang nagsalita at pinagtawanan siya sa harap ng ilang napapatinging tao sa tindahan. Mga walang hiya kayo! Tigilan niyo ang kapatid ko! Kapatid, sus, patunayan mo muna yung akusasyon mo. Oo nga, daming imbento nito. Hindi ko kayo palalampasin. Tandaan niyo yan! Takot kami? Hindi no? Che, Mabilis na umalis si Ramon bago pa tuluyang lumaki ang gulo. Galit na galit siya habang naglalakad sa kalsada. Hindi niya matanggap ang narinig at lalo niyang hindi matanggap ang paraan ng pagsasalita ng dalawa kay Melanie. Pagdating ng gabi, hindi pa rin siya mapakali. Doon niya naalala ang matagal nang sinasabi ng isa niyang kaibigan tungkol sa isang matandang iniiwasan ng marami sa kabilang baryo. Tahimik siyang nakaupo sa labas ng bahay habang nakatingin sa litrato ng dalawa kanina na palihim niyang kinuha. Sa ganung paraan, epekto ang bagay na nasa isip niya. Ayaw niyong umamin ha? Tignan natin. Malalim na ang gabi nang makauwi si Ramon galing trabaho. Hindi pa rin mawala sa isip niyang narinig sa tindahan at lalo na ang mga salitang ibinato ng dalawang yon tungkol kay Melanie. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niyang tahimik ang paligid. Sa maliit na mesa, nakapatong ang ilang telang hindi na maisalba, habang sa gilid naman, nakaupo si Melanie at tinatahi pa rin ang ilan sa mga nasirang gawa. Halatang pagod ito ngunit pilit pa ring nagtatrabaho. kuya, kumain ka na ba? Mamaya na. May tinapay pa ron oh. Ikaw, kumain ka na?
Mamaya na rin. May kailangan pa akong tapusin eh. Tahimik na umupo si Ramon habang pinagmamasdan ng kapatid. Hindi siya agad nagsalita ngunit kitang-kita niya ang pagod sa mukha nito. Sa tabi naman, nakahiga si Lia na halatang nangihina at paminsan-minsang inuubo. Lalong nagngalit ang panga ni Ramon habang nakatingin sa kanilang mag-ina. Mel, may naiisip ka na ba kung sino ang gumawa? Wala kuya. Ayoko ring magbintang. Hayaan na lang natin. Hindi pwede yun. Tignan mo nga yung pinsalang ginawa nila. Subalit hindi na sumagot si Melanie. Nang gabing yun, halos hindi nakatulog si Ramon. Paulit-ulit sa isip niya ang tawa ng dalawang sumabutahi kay Melanie at ang paraan ng panlalait nila sa kapatid niya. Alam niyang pwede siyang dumiretso sa barangay, ngunit wala siyang ebidensya maliban sa narinig niya. Bandang 11:00 ng gabi, lumabas siya ng bahay at tahimik na naglakad sa madilim na daan. Ang baryong pupuntahan niya, nasa kabilang bahagi ng ilog at bihira niyang dayuhin noon. Doon nakatira ang isang matandang madalas pag-usapan ng mga tao, ngunit bibihirang lapitan. Si Aling Puring. Matagal na niyang naririnig ang pangalan nito mula sa mga tambay sa talyer. May ilan daw na lumalapit dito kapag wala nang makuhang tulong sa iba. Hindi alam ni Ramon kung gaano karami ang totoo sa mga kwento. Ngunit sa gabing yun, wala siyang ibang naiisip. Pagdating niya sa maliit na bahay ng matanda, nakita niyang may ilaw pa sa loob. Luma ang bahay at napapalibutan ng mga halamang hindi niya kilala. Ilang segundo muna siyang nag-atubili bago tuluyang kumatok. Sino yan? Magandang gabi po. Ako po si Ramon. Anong kailangan mo? Pwede po ba tayong mag-usap? Pwede po ba tayong mag-usap? Maya-maya, bumukas ang pinto. Matanda na si Aling Puring at payat ang katawan ngunit matalim ang tingin nito. Hindi ito mukhang nakakatakot tulad ng mga usap-usapan sa baryo. Tahimik lang at seryoso ang mukha. Pumasok ka. Salamat po. Tahimik ang loob ng bahay at amoy dahon at langis ang paligid. Naupo si Ramon habang si Aling Puring naman na natiling nakatayo sa tapat niya. Ngayon sabihin mo, ano ang problema mo? May gusto sana akong ipagawa. Anong klaseng ipapagawa? May 2 taong nanira sa kapatid ko. Sinira nilang kabuhayan niya. At gusto mong gumante. Hindi agad nakasagot si Ramon. Nakayuko lang siya habang hawak ang cellphone na may litrato. Hindi ko na alam. Alam mo ba na ang kulam ay hindi laruan? Kapag sinimulan mo yan, hindi mo basta mababawi. Alam ko po. Hindi mo alam. Tahimik ang bahay matapos yon. Hindi tinaasan ng boses ni Aling Puring si Ramon, ngunit sapat na ang paraan ng pagsasalita nito para maramdaman niyang seryoso ang matanda. Sabihin mo muna, gusto mo bang gumante? O gusto mo lang tumigil sila? Gusto kong gumanti at tumigil na sila sa paninira sa kapatid ko. Pagod na akong makita ang kapatid kong umiiyak dahil sa problema. Single mother siya. Tapos may sakit pa yung anak niya. Sinira pa ang trabaho niya. At sigurado ka bang sila ang gumawa? Narinig ko mismo na pinag-usapan nila. Kaya pumunta ako dito kasi sobrang sama ng ugali nila. Sinabihan pa nila akong kabit ng kapatid ko. Napayuko si Ramon. Hindi niya alam kung kahihiyan ba o galit ang mas nangingibabaw sa nararamdaman niya. Matagal siyang tinitigan ni Aling Puring bago ito huminga ng malalim. Kung ganon, susundin ko ang gusto mo. Tandaan mo na ibabalik lang nito ang sakit na ibinigay nila. Tahimik na tumango si Ramon habang pinagmamasdan ng matanda. Hindi na siya nagtanong pa kung paano o kailan magsisimula ang bagay na hinihingi niya. Sa puntong yon,
Wala na siyang pakialam kung paniniwalaan man siya ng iba o hindi. Ang nasa isip niya, ang mukha ni Melanie habang hawak ang mga pinunit na tela at ang mahihinang ubo ni Leah gabi-gabi. Ilang minuto pa siyang nanatili sa bahay ni Aling Puring bago tuluyang umalis at naglakad pa uwi sa madilim na daan. Samantala, tila walang anumang nangyari kina Jessica at Briggs. Kinabukasan, nagkita pa sila sa waiting shed habang nagkukwentuhan at kumakain ng street food. Para sa dalawa, tapos na ang usapan tungkol kay Melanie at sapat na ang nangyari rito bilang ganti. Girl, nakita mo ba? Tahimik na tahimik doon sa bahay niya. Ay oo, wala ng pila. Ang saya, no? Deserve niya yun. Feeling perfect kasi. Hayaan mo na. At least, nabawasan ang hangin niya. True! Lumipas ang ilang araw at nanatiling kampante ang magkaibigan. Subalit isang umaga, biglang napansin ni Briggs ang maliliit na pantal sa leeg at balikat niya habang nag-aayos sa harap ng salamin. Teka, ano to? Bakit parang ang dami ko naman pantal? Aray, ang sakit Ay, baka allergy lang sa kinain ko. Makainom na nga lang ng gamot. Noong una, hindi niya yun pinansin. Inisip niyang baka allergy lang o kagat ng insekto. Subalit pagsapit ng hapon, mas dumami ang pantal at nagsimula na ring mangati ang braso at likod niya. Hindi siya mapakali at panay kamot habang nakaupo sa tindahan. Bakla, ano bang ginagawa mo dyan? Para kang unggoy kakakamot. Girl, ewan ko ba? Bigla na lang nangati ang katawang ko. Baka hindi ka naligo. Tamad ka pa naman maligo. Ay, wawa. Naligo kaya ako. Aray, sobrang kati pero sobrang hapdi naman kapag kinakamot. Ano ba to? Sa halip na maawa, tinawanan pa ni Jessica ang kaibigan at sinabing baka kung ano-anong lotion na naman ang ginagamit nito. Ngunit kinagabihan din, may kakaiba siyang napansin sa sarili. Habang nag-aayos siya sa harap ng salamin bago matulog, napahinto siya nang maramdaman ang maliit na bukol sa ibabang labi niya. Teka, ano to? Parang wala naman to kahapon Wiset. Ay, baka napaso lang. Hindi naman masakit ang bukol kaya binaliwala niya yun. Subalit ng gabing yun, hindi siya naging komportable sa pagtulog. Paulit-ulit siyang nagigising at ilang beses na pabalikwas dahil sa kakaibang panaginip. Sa panaginip niya, may batang umiiyak habang paulit-ulit na humihingi ng tulong. Hindi niya makita ng malinaw ang mukha ngunit sapat yun para pawisan siya pagmulat ng mata. Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Briggs sa labas ng tindahan. Ay, ano ba yan? Bakit parang mas lumalala yung pantal mo? Girl, huwag mo akong tignan ng ganyan. Hindi nga ako nakatulog kakakamot Nagpatingin ka na ba? Nag-ointment na ako pero waipit. Puwisi talaga. May ikaw, bakit parang may sugat yung labi mo? Hindi ko rin alam. Bigla na lang to Kahapon medyo maliit pa to. Pero pagkagising ko kanina nagkasugat na at lumaki. Teka, aray, ang sakit. Hala, biglang sumakit ang labi ko, bakla. Aray, parang may kung ano nahihiwa sa loob. Lumipas ang ilang araw ngunit imbis na gumaan, lalo pang lumala ang kalagayan ni na Jessica at Briggs. Halos hindi na sila lumalabas ng kani-kanilang bahay. Si Briggs, hirap na hirap dahil sa pantal na kumalat mula sa leeg hanggang likod at braso. Bukod sa pangangati, sinasabayan pa yon ng matinding hapdi at paminsan-minsang pagkahilo. Samantalang si Jessica naman, halos ayaw nang humarap sa salamin dahil sa sugat at bukol sa ibabang labi na patuloy na lumalaki. Hindi man ito dumudugo, madalas naman siyang nakakaramdam ng parang may humihiwa sa loob nito. Dagdag pa ron, ang paulit-ulit na panaginip tungkol sa batang umiiyak. Ilang beses na rin silang nagpatingin sa doktor, bumili ng gamot, nagpahid ng ointment at sumunod sa payo ng health center.
Subalit sa bawat balik nila, iisa lang ang sinasabi. Walang malinaw na findings. Lalong natarantang dalawa. Isang hapon, dumiretso si Brick sa bahay ni Jessica. Pagpasok pa lamang niya, nakasimangot na agad ang babae habang nakaupo sa sala at may yelong nakapatong sa labi. Girl, kumusta ka? Ano sa tingin mo? Eto, oh, tignan mo yung labi ko. Hala, parang lumaki na masyado. Naku, ano kaya ito nangyayari sa atin? Ako nga hindi na ako makatulog kakakamot eh. Eh, anong gusto mong gawin ko? Tahimik na naupo si Bricks ngunit halatang balisa ito habang panay ang kamot sa braso. Girl, napapansin mo ba? Parang simula nung ginawa natin yun, sunod-sunod na. Ano ka ba? Huwag mo nga akong takutin. Ano bang ibig mo sabihin? Hindi ako nananakot. Totoo naman kasi. Baka nakulam na tayo sa sama ng ugali natin. Ay, tigilan mo nga ako sa kulam-kulam na yan. Eh paano mo papaliwanag to? Sana hindi na lang ako sumama sa iyo eh. Eh di wow, ako na ngayon ang sinisisi mo ah. Eh may mga kasalanan ka rin naman na nadadamay ako eh. Unti-unting uminit ang usapan. Pareho silang pagod at natatakot kaya mabilis ding napalitan ng sisihan ng pag-aalala. Hindi na tulad noon ang usapan nila. Wala nang tawanan at yabang. Pareho silang may takot na ayaw aminin ng direkta. Mula sa kusina, napasilip ang ina ni Jessica na si Grace. Kanina pa nito naririnig ang pagtatalo at hindi na niya maitago ang pag-aalala sa anak. Jessica, hanggang kailan nyo titiisin yan? Ilang linggo na kayong ganyan na. Nag-aalala na ako. Tita, nagpatingin naman na kami, di ba? Pero alam niyo namang walang findings. Alam ko, pero minsan may mga bagay na hindi agad nasasagot ng gamot. Ano bang gusto mong sabihin? Pumunta kayo kay Father Elias. Baka sakaling matulungan niya kayo. Tahimik na nagkatinginan sina Jessica at Briggs. Sa totoo lang, wala na rin silang maisip na ibang gawin. Kinabukasan, pareho silang nagtungo sa simbahan kung saan madalas makita si Father Elias. Nadatnan nila itong nag-aayos ng ilang gamit sa opisina sa gilid ng simbahan. Oh, mga anak, may kailangan ba kayo? Halika kayo't maupo. Father, gusto sana naming magpatingin. Magtanong. Ano pa ang problema? Hindi agad nakapagsalita si Jessica. Si Briggs ang unang nagkwento tungkol sa pantal, sugat at paulit-ulit na paglala ng nararamdaman nila. Nagpatingin na ba kayo sa doktor? Opo, Father. Pero wala raw makita. Father, sa tingin niyo po ba may kakaiba dito? Tahimik na pinagmasdan sila ng pari. Hindi lahat ng sakit ay may paliwanag agad. Ano pong ibig sabihin nun? May nasaktan ba kayong tao? Biglang natahimik ang dalawa. May nagawa ba kayong bagay na alam niyong mali? Father! Hindi ko kayo hinuhusgahan. Pero kung meron kayong nasaktang tao, baka panahon na para harapin niyo yun. Doon unang pumasok sa isip nila si Melanie. Paglabas nila ng simbahan, kapwa sila tahimik. Hindi na nila kailangan pang banggitin ang pangalan dahil pareho nilang alam kung sino ang tinutukoy. Kinahapunan, naglakas loob silang pumunta sa bahay ni Melanie. Tahimik ang paligid at wala na ang dating dami ng customer. Paglapit nila sa gate, nakita nila si Melanie na nagsasampay habang si Leah naman nakaupo sa may pintuan. Melanie? Pwede ba tayo mag-usap? Halatang nagulat si Melanie ngunit hindi ito tumanggi. Pasok kayo. Pagkapasok nila, hindi agad nakapagsalita si Jessica. Nahihiya siyang humarap lalo na nang mapansin ang ilang natitirang sirang tela sa gilid. Melanie, may aminin sana kami. Sana mapatawad mo kami. Kami ang sumira ng mga gamit mo. Patawad. Oo, Melanie. Kasalanan namin. Masyado ako nagalit sa pag-iisip na para ako napahiya.
Masyado rin akong nainggit sa'yo kaya nagawa ko yun. Pakiusap, patawarin mo kami. Ako rin. Nagpanggap ako magpapatay para magkaroon ng pagkakataon si Jessica na sirain lahat ng gawa mo. Patawarin mo sana kami. Alam namin na malaking kasalanan na ginawa namin. Pero bakit? Bakit niyo nagawa yun? Nagalit ako sa'yo kaya ako nagawa yun. Bukod dun, ginusto ko ring siraan ka. Alam kong masama ang ugali ko at pinagsisisihan ko na yun. Ngayon, alam kong kinakarma na kami, kaya ako nakikita mo, hindi na normal ang itsura namin. Siguro binabalikan na kami ng karma. Kaya gusto naming humingi ng tawad sa'yo. Gusto namin magbago. Natuto na kami, Melanie. Kaya patawad. Patawad talaga. Teka, hindi naman ako mapagtanim ng galit. Bago pa makasagot si Melanie, biglang bumukas ang pinto at lumabas si Ramon. Kuya Ramon? Kung wala kang galit sa kanila, ako meron. Nasira ang kabuhayan ng kapatid ko dahil sa inyo. Nahirapan ang pamangkin ko dahil wala na silang pambili ng gamot. Tapos ngayon iiyak-iyak kayo sa harapan ng kapatid ko? Pasensya na po talaga. Hindi namin inisip ang kainatnan. Hindi nyo alam kung gaanong hirap ang naranasan ng kapatid at pamangkin ko. Wala kasi kayo sa posisyon nila. Lalong napayuko si Jessica habang hawak ang namamagang labi. Kita sa itsura nila ang matinding pagsisisi. Kuya, pagod na ako. Pero Pagod na akong may galit, kuya. Hindi madaling kalimutan ang ginawa nila. Pero ayoko na ring mabuhay na puro galit na lang. Matagal bago nakahinga ng malalim si Ramon. Hindi man buo ang loob, tumahimik din ito sa huli. Lumipas ang mga sumunod na araw at unti-unting humupa ang nararamdaman ni na Jessica at Briggs. Hindi agad nawala ang lahat. Nawala ang matinding sakit at pangangati, ngunit naiwan ang mga bakas. Si Briggs, nagkaroon ng mga peklat sa ilang bahagi ng balat habang si Jessica naman, hindi na lumiit ang bukol sa labi bagamat tumigil na ang pananakit nito. Hindi rin agad bumalik ang tiwala ng mga tao sa kanila. Kailangan nilang paghirapan yun araw-araw. At doon nila natutunan na may maling kayang burahin ng pagpapatawad. Subalit may mga bakas na nananatili para ipaalala kung gaano kasakit ang minsang ginawa mo sa kapwa. Wakas! Isa na namang magandang kwento ang natapos natin mga ka-DC. Salamat dahil tinapos nyo to ha. Sigurado ako na may napulot din kayong magandang aral. Palambing na rin, paki-like, comment, share at subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo kung sino yung karakter ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Ito sila sa mga anime, pero sa totoo lang, kulang pa ang mga to sa dami na nang naidub ko. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila ha. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin kalimutang i-comment kung anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Trivia time ulit tayo. Sa mga nanay, tatay, tito, and tita natin dyan, kilala nyo ba mga batang artista nung 90s na sina R.R. Herrera, L.A. Lopez, I.C. Mendoza, Lester Liansang, Paulo Contis, John Prats at Patrick Garcia? Ilan sa mga pelikula nila noon, ako mismo nagdub sa kanila. Unang dubbing project ko yung pelikula ni Bong Revilla na Bala at Rosario. Ako yung nagdub kay R.R. Herrera doon. Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi yung boses ng mismong artista ang ginamit at kailangan pang idub, no? Noon po kasi, pag sinushoot ang mga pelikula, hindi pwedeng live sound nang gamitin dahil maraming napipick up na ingay o background noise ang mic na gamit nila. Doon pumapasok ang dubbing.
Sa maniwala kayo sa hindi, buong cast ng pelikula noon kailangang idub. Minsan yung mismong artista ang nagdadub sa kanila, minsan naman tulad kong dubber o voice talent. At sa kaso ng mga batang artistang binanggit ko kanina, para hindi na sila mahirapan at busy ang schedule nila, kumuha sila ng batang dubber na magdadub para sa kanila. At ako nga yun. O, teka, napapahaba na yata yung trivia natin ngayon ha. Sa susunod naman ulit ha. Sa ngayon, shout out muna tayo. Shout out kina Ma'am Gladys Jean ng Bureau of Customs. O ayan ma'am ha, na-shoutout na kita. Kay Kuya Liam, Bebe Lay ng Quezon City, Bombom ng Bombite, Sampaloc, Manila, si Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, Jeng Mylas ng California, USA, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Tanod Potpot Mylas, Doc Jakim, Geraldine Lunga, Mami Peng, Cherry Ann, Bea SG, Inday Shakala, Ami Garcia, Nero Pals, Helen Flores, Virgil Liquino, Elise Padilla, Efren Benavides, Shiren Le, Marites Nalika, Almira Tan, Sauda Yasim ng Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, Aus Elias ng Saudi Arabia, Ana Stred ng Sambales, RVP, Suga Carol ng Japan. Shoutout sa mga kadisi natin sa Valenzuela na sina Papa Bear, Ate Weng, Ate Apple, Jovelyn Darakan, Isagani, Jingjing, Udong, Brian, Joanne, Apeng at mga taga NY Jose Compound. Shoutout kina Flor de Lisa Abadilla, Marilor Guevara at Naling Family, Meldy, Janine Bandojo, Beth Mercado, Myla Pateño, Jack 20M, Daisy Kalimlim, Mrs. M, Grace Ardiente, Bing Lanceta, Ferlin May Tampus, Lusa Claro ng Japan. Salamat po sa comment nyo. Maynard Bulgado, shoutout po sa Amber Vlog. Shoutout po sa asawa niyong si Julius Deloro ng SA Steel Tech ng 13 Martires, kila Ma'am Helen Fernandez ng Cainta Rizal at sa pamilya niya sa Pangasinan at kay Jaja Barakiel. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout ha. Abangan niyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa? Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan niyo ulit ang inyong Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!